Flood control anomaly. Bubuksan na ulit ang investigasyon sa Senado sa Blue Ribbon Committee. Senator Bato de la Rosa, nakadalawang puntos na versus NBI. Marcos, PBM, ubos na ang pasensya kay John Vic Remulla. Hello everyone, ako yung Baday Fly PH. Andito naman tayo para mag-react, mag-comment at pabigay ng opinion sa issue ng lipunan. Na nga mga kabaday, napapraning na sa paghahanap ang NBI at sa ADG kay Senator Bato de la Rosa. Sabit pa ng mga netizen, nakadalawang puntos na daw si Senator Bato de la Rosa laban sa mga NBI. Ayun na nga mga kabaday, nung una, hinabol nila si Senator Bato de la Rosa doon sa Senado at hindi nagtagumpay ang NBI na makuha si Senator Bato de la Rosa. Ngayon naman, pinuntahan nila ang bahay ng tito ni Senator Ruben Padilla at doon nila hinanap. Ang saklap pa dito mga kabaday, wala daw ipinakita na warrant ang NBI para maghanap doon sa bahay ng tito ni Senator Ruben Padilla. Anyway mga kabaday, sabi nga ni Mayor Baste Duterte na martial law na daw ang Pilipinas without telling it formally. Naniniwala ba kayo doon mga kabaday? Dahil ako naniniwala ako dahil lahat na lang mga kritiko nagsasalita sa administrasyon na ito, kinakasuhan, sinusumpi na, ganun, para mabatahimik at hindi na magsalita. Nalalaman pa silang charter change, wala nga silang nagawa sa Pilipinas, bagsak ang ekonomiya, pati trust rating ni Bongbong Marcos, negative 15, mas malamig pa sa Canada. Tapos nag-aano pa ng extend. Ano kaya ang kalagayan natin doon mga kabaday? Wala na uuwi ng Pilipinas na lang tatanda sa abroad. Oh my goodness. Wag naman sana, okay naman sana yung extend term, mga chacha. Kung sana ay nararapat, karapat dapat, ganon, karapat dapat si Bongbong Marcos na mag-extend ng term. Pero hindi, palpak siya. Kaya mga kabaday, bantayan natin. Huwag tayong papayag na matuloy ang kanilang binabalak na charter change. Ano mga kabaday, balik tayo sa CIDG at sa NBI. Ipapakita ko sa inyo video. Ayan mga kabaday, tingnan nyo. Ng 6 o'clock, yung kapulisan, CIDG at NBI, para po, tinanong ko po sila kung bakit po nandito po sila. Sabi nila, hinahanap lang po nila si Senador Bato. Tapos sabi ko, sa totoo lang, wala naman pong bato dito sa subdivision na to. Wala naman po siyang bahay dito. Wala naman po siyang kamag-anak dito. Kaya po, imposible na nandito po siya. Ma'am, kanto sa amin, ano yung kaugnayan pala ni Senator Robin Padilla dito? Kaya pala, may tito pa siya nakatira dito. Ano pa information natin? Senator Robin may tito Padilla. po siya dito. Pero hindi na po siya nakatira dito, sir. Nasa Manila na po siya nakastay. Pero dati po, taga dito po siya. Yung tito. Opo. Tinawag po ako para samahan po sila mag-search sa loob, sir. Doon dyan po, hanggang doon po sa likod, nag-search po sila. Iisa Para lang po hanapin ba po to? daw si Senador Bato. Yun lang po. Meron po ba silang na may tao sa loob? Wala po, sir, kasi yung may-ari wala naman po dito. Wala naman po siya. Hindi po siya nakatira dito. Ilang oras sila naghalugkog? Sir, kasi 6 sila dumating. Halos hanggang 6:30 po eh. Tapos wala sila nakita, umalis na rin. Oo, tapos nagpaalam na rin po siya sa amin na wala. Kasi sabi namin wala naman po talaga dito. Tsaka pinaano ko naman sila. Sinamahan ko naman sila umikot sa buong bahay hanggang sa likod po. Wala naman po. Tsaka imposible yun, sir, na nandito po yun. Taga Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap? Nagulantang pa po yung isang tenant na nakatira naman dito sa katabing bahay. Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell ng mga NBI at saka CDIG. Hinahanap nila si Senador Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila kasama yung isang kagawad. Hindi ko rin alam. Yun ang tanong ko kasi nagre-renta lang din naman kami dito. Magtatatlong taon na rin kami dito. Anong alam nyo kung sino may-ari niyang bahay na yan? Sabi daw dito, ni Senator Robin Padilla, alam niyo ba yun? Hindi ko siya alam kasi hindi naman ako masyadong nagtatanong. Basta may kontrata lang akong pinirmahan kay Mr. Nagulat ako, masyadong maaga. 5. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Ito naman si John Vic Remulla mga kabaday, ubos na daw ang pasensya ni Bongbong Marcos sa kanya. Aray ko! Dahil palpak daw si John Vic Remulla
Sabi ng Malacanang mga kabaday, tignan natin ang video ito. Nauubos Ayan, na oh. umano ang Ayan. pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Mag-away na lang Remulla kayo, mag-away-away at na lang kayo umabot dyan, pa raw ito Vic. sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabongeros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco, at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. Dito naman tayo sa good sides mga kabaday. Siyempre, kung may bad news, may good news. Sisimulan na nga ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang flood control anomaly. Sabi ni Amy Marcos, hindi ko pa alam mga kabaday kung kailan, pero sinabi nila na bubuksan na daw nila ito. Sana nga mga kabaday, no, dahil inip na ang taong bayan mga kabaday, dahil wala pa kaming nakita, wala pa tayong nakita na big fish na nahuli, big fish na nakulong, mastermind na makulong. Araw-araw natin iparamdam sa kanila, araw-araw nating iparating sa kanila na galit tayo dahil alam nyo mga kabaday, sa anomalyang flood control, ang daming namatay dito. Ulan na naman mga kabaday, papunta na naman ang ulan, babaha na naman. Ano na naman yung gagawin natin? Sabi nga ni Marcos. Kaya dito sa ating channel mga kabaday, Badayfly PH, hindi tayo susuko, hindi tayo titigil na magdaldal dito mga kabaday hanggat hindi matatapos ang korupsyon sa Pilipinas. Mantakin nyo mga kabaday na labas ang scandal about flood control project noong 2025. Binaboy nila ang budget ng 2025, inulit pa nila sa 2026 kasi nga hindi nakulong ang mastermind. Dapat talaga makulong ang mastermind. Sana nga itong investigasyon na ito na paparating, sana ay may managot na talaga na totoong big fish. Yun lang mga kabaday. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Badayfly PH, and ciao!